Okay, ready na ba kayo mga kabataan? O sige, bago tayo mag-start, let us all pray. Hallelujah, Lord. Heavenly Father God, once again, Lord God, we, your people, here, Lord, in front of you, glorifying you, praising you, Lord God, because you are the one, Lord God, who have rescued our soul. You are the one, Lord God, who is the reason, Lord God, why we are here, Panginoon, nakakapag-enjoy, nakakaranas, Panginoon, ng overflowing presence mo, Panginoon, nararanasan namin, Panginoon, yung pagpapala mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa pagkakataon na ito, Lord, na dinala mo mga kabataan na nandito ngayon upang makapakinig ng salita mo, O God. I am praying, Father, that may your Holy Spirit be with us, be my guide, be my senior partner, that as I preach your very word, O Lord, hayaan mo na ikaw yung mangusap, ikaw po yung mag-minister sa puso ng bawat kabataan na makakarinig ng salitang ito, Panginoon. Wala pong ibang makita, marinig, maitaas at madakila, kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Alam niyo po, nung nakaraan lang this week, meron ako nabasa sa Facebook. Sino dito yung mahilig mag-scroll? Scroll up, scroll down. Diba? Nabasa ko yung meme, sabi doon, ano ba yan? Suspended na naman yung pasok, aral na aral pa naman ako. Wow, good student. Nakalagay hashtag, good student. Tapos sobrang tawa ko, parang, wow, grabe naman tong estudyante na to, palong-palong. Nakichismis pa ako, binuksan ko yung comment section. Tapos may nabasa akong comment doon, sabi naman niya, suspended na naman, paano na yung future ko? Wow, sino yung ganun yung thinking? Hindi nyo kaya yun, ha? Pero, pabiro yun. Para namang hindi mga kabataan tong kausap ko. So, sobrang witty niya for me, ha? For me lang, hindi ko alam sa inyo. Basta sa akin, witty yun. Tinawanan ko kahit hindi ko kilala yung nag-comment. Di ba? Pero, sino yung ganun? Nakaka-relate kayo sa ganun? Kahit di nyo kilala, basta natawa kayo, magre-react kayo. Di ba? Pero alam niyo po, yung comment na yon, sinabi niya na, ano ba yan? Suspended na naman. Paano na yung future ko nito? Kahit pabiro niya po sinabi yon. Totoo yun eh. Parang it is relatable for us, lalo na sa inyong mga kabataan. All of us here, lahat po tayo dito concerned tayo about our future. Tama? Concerned tayo about our future. We really want to be successful in life. Yung mga estudyante dito, talagang concerned kayo sa academics nyo. Tama po? Diba? You want to make your mama proud, your papa, na kailangan mapagmalaki ako ng magulang ko. Paghaharap kami sa family reunion, kailangan talaga ako, with honors talaga ako, no? Ganun yung natin eh. Parang pride siya ng mga kabataan. Kaya yung ibang kabataan dito, mga estudyante, talagang palong-palo sila sa pag-aaral. Kasi gusto nila makapagbigay sila ng honor, makapag-uwi sila ng reward sa mama at papa nila na naghihirap para lang mapag-aral sila. Tama? And even sa mga young pro, di ba yung mga young pro naman dito, talagang they are making very efforts. Talagang trabaho kung trabaho, kayod kung kayod. Bakit? They really want to be successful in life. Gusto nilang magkaroon ng, ma-achieve yung future house nila, future car, yung future success nila. Kaya talagang ngayon, todo effort sila. Halos hindi na matulog para lang makapagtrabaho, para lang kumita ng pera, para lang may maipambayad ng bill, para pagdating ng araw, they can call themselves successful. Gusto nilang maging stable yung buhay nila. Gusto nilang maging secure yung buhay nila. Tama? Young pros? Di ba? And actually, wala naman talagang tao ang hindi gustong maging successful sa buhay. Sino ba dito yung magsasabi na hindi ko gusto maging successful? Wala. Kasi lahat gustong maging successful. So, sama-sama tayong yayaman! Hindi ako magtuturo ng ganun dito. Paano yung networking? Pero totoo, wala naman talagang tao na hindi gusto na maging successful sa buhay. Kahit saang aspects. Sa school man yan, sa mga estudyante, or kahit sa work. Sa lahat, even sa ministry, we want to be successfully serving the Lord. Right? Sa mga relationships natin, lalo yung mga pakasal na, paasawa na, yung mga nagdi-desire na magkaroon ng ka-relationship, gusto nila maging successful yung mabubuo nilang relationship. Right? So kahit ano pang,
dreams yan, kahit ano pang desire yan, basta ikaw, nag-set ka ng goal, ang magiging aim mo dyan is maging successful ka. Naiisip nyo na ba ngayon, ano ba yung goal ko? Ano ba yung goal ko sa buhay ko ngayon? Kung estudyante ka, ano ba yung goal mo sa pag-aaral mo? Kung ikaw nagtatrabaho ka, ano ba yung goal mo? Bakit ka kayod ng kayod? Diba? Naisip niyo na ba yan? Kung ikaw papasok ka sa ministry, ano ba yung goal mo? Bakit mo gustong mag-ministry? Right? So, ang pag-uusapan natin ngayon, this is the title of our sermon, OTW to Success. So, sino nakakaalam ng ibig sabihin ng OTW? On the water. Yung OTW, yan yung sinasabi ng mga yung mga kasama mo sa GC na, asan ka na, OTW na. Pero ang totoo, nakahiga pa. Di ba? Pero yun na, di ba? On the way to success. Ang tanong dito, paano mo nga ba masasabi na ikaw ay magiging successful? Paano nga ba? Naiisip niyo na ba yun? Paano ba ako magiging successful sa pag-aaral ko? Paano ko nga ba masasabi na yung journey na tinatahak ko ngayon papunta sa success? Paano ko nga ba masasabi na yung academics ko, yung pag-aaral ko na to, mabuti yung patutunguhan? So this is our theme. Yan yung pinakatanong natin. Are you on the way to success? Are you on the way to success? Patungo ka nga ba sa success? Or patungo ka sa failure? Makukuha mo nga ba yung gusto mo? Maa-achieve mo nga ba yung goal mo? Sa tingin niyo po. Alam niyo maraming tao, yan yung worries nila sa buhay. Kahit kabataan ngayon, worried sila kung magiging successful ba sila. Di ba? And maybe isa ka doon. Worried ka kung magiging successful ka nga ba sa goal mo ngayon. Kung ano nga ba yung naghihintay sa bukas mo. Yung mga bata yan, patawa-tawa lang yan, pero nag-iisip din yan. Kung magiging successful nga ba sila sa buhay. Lalo na yung mga young pros. Yung mga nasa middle age crisis na, talagang concern na eh. Concerned na kami. Paano kami magiging successful sa future? Diba na, parang napapaisip kami, Lord, papunta ba talaga kami sa success? Yung journey ba na nilalakaran ko ngayon, patungo ba yun sa success? O baka naman hindi ko makuha yung goal ko? Baka mag-fail po ako. Di ba yun yung madalas na takot natin, yung mag-fail tayo. Yung hindi natin makuha, yung ini-aim natin, yung goal natin, na hindi tayo makarating doon. Natatakot ka kasi baka hindi mo kayanin. Natatakot ka kasi baka hindi mo ma-meet yung expectation sa'yo ng mga tao or even yung expectation mo sa sarili mo. Paano naman kasi? Di ba minsan kahit ibigay naman talaga natin yung best natin, kulang pa din. Right? So paano? Naiisip niyo ba? Paano? Di ba? So, yun yung pinakatanong eh. Are you on the way to success? So ngayon, ano ba yung pwede maging assurance, Ate C? Ano ba yung pwede kong maging assurance na ako, yung journey na tinatahak ko ngayon, nilalakaran ko ngayon, is papunta sa success, patungo sa success. So this is the answer para malaman mo. Are you on the way to success? This is our big idea. You are on your way to success when you are depending on God throughout the process. You are on your way to success when you are depending on God throughout the process. Yan yung magiging basihan natin. Yan yung magiging assurance natin. Alam mo, malalaman mo na heading ka, papunta ka sa success kapag ang tiwala mo ay nasa Diyos. Sa lahat ng aspects ng buhay mo, kung ano man yung tinatahak mo, kung ano man yung pinupursu mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, sa ministry, sa future, patungo ka sa tagumpay once na sa Diyos ka dumepende sa bawat hakbang mo. Right? So let us read our passage from Proverbs 3:5-6. Alam ko, marami sa atin is familiar na tayo dito. Ayan, sabi dito, trust in the Lord with all your heart
And do not lean on your own understanding. Next. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Sa ibang translation, in all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. So itong Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, actually, ine-urge nito na tayo po ay dapat hindi tayo nananangis or hindi tayo nagre-rely sa mga sarili natin. Sa sarili nating perception, sa sarili nating kakayanan. Diba? Ine-urge niya tayo na buong-buo, fully trust in the Lord. To rely on Him only. Diba? Kasi kung gagawin daw natin yon, idadirect ng Panginoon yung path natin, yung paglalakad natin, yung nilalakaran natin. He will guide us as we move forward to our future. Right? So, kaya ikaw na nakaupo dyan ngayon, kung ipupursu mo ang future mo, dapat siguraduhin mo na patungo ka sa success at hindi sa failure. Dapat dyan ka maging sigurado, maging wais ka. At ang only way lang, tanging daan lang upang ikaw ay makasigurado na papunta ka nga talaga sa success ay kapag dumepende ka sa Panginoon. During the process, as you walk in your life journey, dapat dedepende ka lang sa Panginoon. Yan yung magiging assurance mo. You have to trust in the Lord with all your heart. At pag sinabi pong trusting in the Lord with all your heart, ang ibig sabihin po nito, kailangan meron kang matibay na belief, strong belief, na talagang sure ka, na nagre-rely ka sa character ng Panginoon, sa ability ng Panginoon, sa lakas ng kapangyarihan ng Panginoon, at sa katotohanan ng Diyos sa salita niya. Dapat yun yung pinanghahawakan mo as you walk on your life journey. Kailangan yung confidence mo, yung pag-asa mo, nakalagay lang sa Panginoon at hindi sa sarili mo. You have to depend on Him to produce a good future outcome na mapapabuti ka. Right? Ang kailangan lang natin, mga kabataan, sa future nyo, kung ano man yung desire nyo, ano man yung plano nyo, pagtiwalaan nyo ang Panginoon ng buong buo. Pag sinabing buong buo, hindi po yan 99%. As in, dapat 100%. Bigay mo yung tiwala mo sa Diyos. Bakit? Diyos lang ang may hawak ng bukas mo. Tama? Alam nyo na yan eh. Siya lang ang nakakaalam ng future mo. Hindi si universe. Sino dito yung familiar sa ganun? Bahala na si universe? Nagbanggit ng pangalan. Di ba yung mga ganon? Bahala na daw si universe. Anong kinalaman ni universe sa future mo? Yung iba naman, ang hilig pa magtingin-tingin ng horoscope para malaman yung future nila. Right? Hindi na dapat tayo tumitingin sa mga ganyan. Kasi Kristiyano ka na eh. Alam mo na hindi horoscope ang makakasagot kung anong kinabukasan mo. Hindi din yung stars. Kaya yung iba uy, lucky star ko to. Ginantihan, di ba? Hindi rin po tarot cards. Baka pumunta pa kayo sa Quiapo, magpahula pa kayo dun sa sa gilid-gilid. Di ba? Kristiyano na tayo. Hindi na dapat tayo naniniwala sa mga hula-hula. Tama, hula nga eh. Ba't maniniwala ka dun? Hula lang yun eh. Tama, hindi tayo sure doon. Kaya dapat hindi na po natin yun ine-entertain. Even sa Facebook app, ewan ko kung merong mahilig dito, yung mga, pag nag-click ka ng app, lalabas yung kinabukasan mo, naniniwala naman yung iba. Si-share pa nila, magiging successful ka sa buhay mo. In the next 5 years, may kotse ka na. Wow, si-share nila, ganda. Diba? Next year, magkakajowa ka na. Yun, yung gusto nila, share nila yan. Sabi niya, sino kaya? Saan po nagsisimula pangalan, Lord? Really, cringe. Di ba? Pero, guys, huwag na natin ina-entertain yung mga ganun. Magkakakarga ka lang. Gusto nyo yun? Diba? Kasi wala naman tayong ibang dapat na pinagtitiwalaan ng bukas natin, kundi si Lord lang. Imagine, ito tandaan nyo to. Napaka-trustworthy kaya ni Lord. Kung sa tao nga, tiwalang-tiwala kayo eh. Bakit sa Diyos, hindi nyo ibibigay yung tiwala nyo?
Right? Ito come to think of it. How can you not trust someone you know who loves you so much? Paano mong hindi pagtitiwalaan yung nag-iisang Diyos na alam mong mahal na mahal ka? Tama. Binigay nga niya yung buhay niya para sa'yo eh. So, anong dahilan mo para hindi ka magtiwala sa ganong klaseng pag-ibig? Doon nga sa maling pag-ibig, nagtitiwala ka eh. Di ba? Doon na tayo magtiwala. Salong-salo eh. Di ba? So, di ba? Kung doon sa fake love, sa maling pag-ibig, nagtiwala ka, mas dapat mong pagtiwalaan yung pag-ibig ng Panginoon sa'yo. Grabe, mga kabataan. Di ba? Paano mong hindi pagtitiwalaan ng Diyos? Sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, hindi ka niya kayang ipahamak. Hindi niya gagawin yun. Sa sobrang pagmamahal sa'yo ng Diyos, hindi ka niya pwedeng hindi ka gabayan. Lagi ka niyang gustong dalhin sa magandang bukas mo kasi nga sobrang mahal ka ng Diyos at ang nais niya sa'yo ay magtagumpay ka. Magtiwala ka lang. Imagine kung maganda yung plano mo sa sarili mo, mas maganda ang plano ng Diyos para sa'yo. Diba? Maganda yung plano nyo sa sarili nyo. Ang dami nyo yung iba dyan, meron pa yan 2023 goals eh. Natupad. Sino dito may planner nung January? Wala no, hindi kayo marunong nun. Diba? Yung iba nagsiset sila ng planner, yung mga young pro, yung mahilig yan, lalo kapag maraming mga schedule, may mga goals pa yan, travel goals. Ito dapat marating ko pag nasa gitna na ako ng 2023. Diba? Ang dami nating magagandang plano sa buhay natin. Pero, kung maganda ang plano mo para sa sarili mo, mas maganda ang plano ng Diyos para sa buhay mo. Kaya dapat pagtiwalaan mo siya. Right? Kasi siguradong tagumpay ang naghihintay sa'yo kapag sa Diyos ka dumidepende during your process. During your walk in your life journey. Katagumpayan ang naghihintay sa'yo, basta pagtiwalaan mo ang Diyos sa bukas mo. Right? Kasi pag sa tao ka dumipende, napakalaki ng chance na mabibigo ka eh. Tama, mapakaibigan man yan, mapalove life man yan. Minsan nga kahit parents kahit kapatid. Right? Minsan nabibigo rin tayo. Masakit mabigo sa mga taong pinagtiwalaan natin ng sobra. Pero kapag sa Diyos ka dumipende, siguradong hindi ka niya bibiguin. Diba? That's a promise from God. Siguradong magtatagumpay ka. Amen. So hayaan mo lang na si God ang maggabay sa'yo, wag na wag mong sosolohin ang life journey mo. Bakit? Hindi mo kakayanin. Hindi mo kakayanin, kaya kailangan po ay magpagabay ka sa Diyos. Do not lean on your own understanding. Do not lean on your own understanding. Nung sinabi to sa Bible na huwag kang magtitiwala sa sarili mong kaalaman, totoo yun. Seryosong bagay yun. Bakit? Tayong mga tao, meron tayong puso na deceitful. Sinungaling yung mga puso natin. Yung emotions natin, unstable yan minsan eh. Tama. Yung understanding natin, minsan makitid yan eh. Hindi niya nakikita yung malaking picture eh. Right? So bakit mo pagtitiwalaan yung sarili mo? Minsan yung natin, yung decision making natin, nakadepende talaga sa sitwasyon. Minsan nakadepende sa emosyon. Minsan nakadepende kung gaano mo kagusto yung isang bagay. Na you don't want to seek others' advices. Gusto mo na lang yung sarili mong perception about that thing, about that decision? Wag. Diba? Kasi nga, unstable ka, kaya hindi mo dapat pinagtitiwalaan yung sarili mo masyado. Hindi po advisable na tayo ay masyadong tiwala sa sarili natin. Kahit sobrang galing mo, kahit sobrang talino mo, lalo na kapag yung pinupurso mo, gustong-gusto mo talaga, ang tendency niyan, magiging impulsive ka sa decision making mo. Kapag meron kang gustong i-pursue na career, na goal sa buhay mo, tas gustong-gusto mo talaga maabot yan, magiging impulsive ka. Kapag pinagdependehan mo lang yung sarili mo. Kasi ang magiging mo niyan, view mo niyan, feeling mo tama naman lahat ng magiging action mo eh. Tama? Kasi gusto mo. Kaya feeling mo lahat tama. Whatever that parang yung feeling mong tama sa puso mo, tama na rin sa iba. Kaya nga ang payo ni Solomon, huwag kang dedepende
sa sarili mong pangunawa. Dahil hindi lahat ng tingin mo na okay ay okay talaga. Diba? Hindi lahat ng tingin mo ay tama, tama talaga. You should not depend on your own. Kasi kung ikaw lang, real talk, pumapalpak ka eh. Tama. So tama ka na. Sabi mo sa katabi mo, tama ka na. Totoo yun. Diba? Kaya hindi ka dapat nagdedepende sa sarili mo. Kasi nga, minsan talaga, pumapalpak tayo. Diba? Huwag na tayo maggaling-galingan. Do not try to figure out things on our own. Dahil hindi lahat ng bagay alam mo. Hindi lahat ng pagkakataon, gets mo yung nangyayari sa'yo. Hindi lahat ng instinct mo tama. Hindi laging accurate ang perspective mo. Kaya hindi ka dapat masyadong tiwala sa sarili mo. Right? So, tigilan mo na yung pagiging bida-bida mo. Oo, buhay mo yan. Buhay mo yan. Pero the moment na pinapasok mo ang Panginoon dyan sa buhay mo, hindi na lang yan patungkol sa'yo. Hindi na lang yan patungkol sa desisyon mo. Patungkol na din po yan sa Panginoon. Hindi na to patungkol sa sarili mong kagustuhan. Patungkol na to sa kagustuhan ng Diyos para sa buhay mo. Kaya dapat, kabataan, lagi mong i-consider ang Diyos. Tatak nyo sa isip nyo yan. Sa lahat ng actions na gagawin nyo, lagi nyo pong i-consider ang Panginoon. You have to acknowledge God in all your ways. You have to seek the will of God in everything you do. Seek the will of God in every plans, in every decision you will make. Wag na wag kang a-action nang wala kang confirmation sa Panginoon. Diba? Tigilan natin yan. Minsan, tayo sa sobrang kagustuhan natin na mapurso yung isang bagay. Talagang gigil na tayo. Gusto mo na magkaroon ng trabaho. Talaga naman. Di ka na maghihintay ng confirmation sa Panginoon. Susugod ka na lang. Kakagatin mo na lang bigla. Hindi ka naman pala dyan pinag-aaral ng Lord. Dahil gustong-gusto mo dun mag-aral, wala ka pang confirmation sa Lord, nag-enroll ka na. Right? May mga ganun tayo impulsive tayo masyado. Hindi natin ina-acknowledge yung desisyon ng Panginoon sa bawat action natin. Hindi dapat tayo ganun, mga kabataan. Kahit ikaw na pinakabata dito o pinakamatanda dito, sa lahat ng desisyon na gagawin mo, i-acknowledge mo naman ng Diyos. Lord, ano ba yung masasabi mo dito? Lord, ano po ba yung gusto mo dito? Lord, gusto mo ba ako talagang mag-aral dito? Lord, ito ba yung course na dapat kong kunin? Lord, pagka nag-apply po ba ako dito, matutuwa ka sa akin? Lord, mag-glorify po ba kita pag ito yung pinasok ko? Kapag ginawa ko ba itong isang bagay na to, mag-glorify kita? You have to acknowledge God always. Kailangan lagi tayong naghihintay ng confirmation sa Panginoon. Right? Huwag tayong action ng action. Tama. So, paano nga ba nagko-confirm si Lord? Of course, napakalinaw. God will confirm through His words. Hindi po natin makikita ang confirmation ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng araw, sa pamamagitan ng ulan. Yung iba magsasabi, pag hindi umulan, di ako magsisimba. Ay, pag umulan, di ako magdi-group. Diba? Kapag hindi ako nagising ng 8 o'clock, hindi ako magmo-morning service. Aba, mag-alarm ka. Minsan ganun tayo eh. Lahat ng desisyon natin, ididepende natin sa panahon. Huwag ganun. Diba? Hindi po makikita ang confirmation ng Diyos kapag may dumaan na itim na pusa sa harap mo. Diba? Magbasa ka ng Bible. Andyan yung confirmation ni Lord. Malinaw na kasulat. Kahit sa cellphone mo, makakapagbasa ka ng Bible eh. Tama. Kung nakakapagbasa ka nga ng Wattpad, ba't di ka magbasa ng Bible? Right? Diba? Hindi pwedeng yung confirmation na hinihingi mo kay Lord, nakatingin ka lang sa kisame, nag-aantay ka ng sagot ni Lord sa tanong mo. Lord, mag-aaral po ba ako sa FEU? Nakatingin ka lang dun sa ilaw eh. Hindi po ganun.
You have to seek God. You have to seek the Word of God. Kung gusto mong malaman ang sagot ng Panginoon, seek Him. Right? And also, si Lord, makinig. Si Lord nagko-confirm din po siya through godly men and women. Yung mga spiritual leaders natin, yung mga tao na alam natin na mas ahead sila in their spiritual walk, you have to honor their advices. You have to seek advices from those people na alam mong godly. Huwag tayo manghingi ng advice from worldly people. Pag may problema ka, yayain ka lang sa inuman yan eh. Hindi ka dadalhin yan sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat mautak tayo, wise tayo kung kanino tayo lalapit. Every time na meron tayong kailangan gawing decision, lumapit ka sa mga tao na alam mong ilalapit ka sa kalooban ng Panginoon. Right? Humingi tayo ng advices sa mga D-group leaders, sa mga pastor. Open naman lagi yung mission house. Punta kayo doon sa office ni Bishop. Hey! Yung iba dito, takot lumapit kay Bishop. Right? Diba? Huwag niyong iisipin na nakakaabala kayo sa mga spiritual leader nyo. Kasi, may mga ganyan parang ayaw na nilang lumapit sa mga leader nila to seek advices, na manghingi ng mga payo, ng guidance. Ang mindset kasi nila, nakakaabala daw sila. Pero mga anak, hindi kayo nakakaabala. Kasi accountable kaming mga leaders sa inyo para gabayan kayo. So kayo mga kabataan, lapit ka lang sa leader mo. Pakinggan mo yung advices na ibibigay sa'yo ng leader mo na in a way na kinoconsider mo din yung sasabihin niya when you are making decision. Kasi yung sasabihin sa'yo ng leader mo, hindi naman niya basta magsasalita lang eh. Of course, isisik din niya yung sinasabi ng Panginoon para maibigay sa'yo. Right? So, kailangan ganun tayo. Para rin yan sa'yo eh. So, kapag ang leader mo, alam niyo yun, huwag natin binabaliwala yung sinasabi ng mga leaders natin sa atin. Minsan tayo mga kabataan kahit hindi ka maghingi ng specific advice, pero magugulat ka yung leader mo na mismo lalapit sa'yo. Kakausapin ka na lang bigla. Magugulat ka, may counseling ka na hindi naka-schedule. No, bigla ka na lang ika-counseling. Di ba? Bakit? Concern na concern sa'yo yung leader mo. Di ba? Mahal na mahal ka ng leader mo. Kaya kapag may sinasabi sa'yo yan, kapag sinabi niyang huwag ka nang tumuloy dyan, huwag ka nang tumuloy dyan. Kapag sinabi sa'yo ng leader mo na bawal yan, bawal talaga yan. Huwag mong isipin na kinakalaban ka ng leader mo. Huwag mong isipin na pinipigilan ka ng leader mo maging masaya. Alam mo kung saan ka pinipigilan ng leader mo? Na mapahamak ka. Ayaw ng leader mo na mapahamak ka. Kaya yung mga advice na binibigay niya sa'yo, honor mo yun. Diba? Kasi yung mga taong yan, binigay yan ng Diyos sa buhay mo para gabayan ka. Hindi para pahirapan ka. Right? So acknowledge nga natin mga leader natin. We praise God sa buhay nila. Kaya tayo mga kabataan, kung matututo ka, kung matututo lang kayong makinig, matututo kayo na i-acknowledge ang sasabihin ng Panginoon sa lahat ng gagawin mo, through Bible man yan or sa mga advices ng mga spiritual leaders, kung i-consider mo ang Diyos sa bawat hakbang mo, siguradong-sigurado, mararanasan mo ang pagsama ng Panginoon. Right? Makikita mo kung paano kanya gagabayan. He will surely direct your path. And kapag si Lord, kapag ang Diyos ang nag-direct ng path mo, gumabay sa'yo habang naglalakad ka sa journey mo, makakasigurado ka, nasa tamang landas ka. Right? Kahit pa minsan yung leading ng Lord, minsan malabo. Tama, sino magsasabi? Hindi talaga clear minsan. Minsan nakikita mo na pero blurred pa din. Tama. Pero ang Diyos, kahit clear man or blurry yung vision na pinapakita niya sa'yo patungo doon sa future na binibigay niya sa'yo, basta siya yung gabay mo, sigurado ka tama yung dadaanan mo. So kailangan kay Lord ka lang magpapagabay. Huwag dun sa kabila. Di ba? Kasi totoo yun Minsan kasi talaga, yung dadaanan natin kapag po tayo ay susunod sa Panginoon Diyos, parang ang hirap. Ang hirap mag-gets, ang hirap daanan, minsan smooth, minsan naman para talagang roller coaster. Minsan gagapang ka na, minsan naman hayahay ka lang sa paglalakad mo. Tama?
Pero sa journey natin, ito, hindi naman pinangako ni Lord na smooth yan eh. Hindi naman pinangako ng Diyos na madali yan. Minsan talaga, oo, mahihirapan ka. Masasaktan ka, iiyak ka, minsan madadapa ka. Pero, ang sigurado lang, kasama mo si Lord. Diba? Masakit man yan yung pagdadaanan mo minsan. Kailangan nating tanggapin. Ito, matutunan natin, ma-realize natin. Minsan kailangan mo masaktan kasi yan yung magpapatibay sa'yo. Diba? So kahit mahirap pa yung journey mo, tiwala lang. Diba? Sabi mo sa katabi mo, tiwala lang. Diba? Kasi pag nagtiwala ka sa Diyos, diba? Pag nagtiwala ka sa Diyos, ang pangako niya, sasamahan ka niya. Diba? Balik tayo sa verse. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. He will direct your path. Kapag ikaw ang tiwala mo na sa Diyos, idadirect ka niya sa tamang landas. Igaguide ka niya para sigurado ka na tama ang dadaanan mo. Kapag ikaw hindi ka nagpagabay sa Panginoon, pwede kang lumihis eh. Pwede kang lumiko eh, magbibiglang liko ka. Sa halip na diretso ka lang liliko ka bigla. Tapos ang ending niyan, kawawa ka. Right? So pili na lang kayo kung saan nyo gustong dumaan. Sa path ng Panginoon o sa sarili mong path? Saan? Sa path ng Lord, tama? Diba? Gustuhin mo dapat yon. Kailangan yun yung i-desire mo. Tama? Kasi siguradong success ang patutunguhan mo kapag ka sa Diyos ka, dumepende. Diba? Kapag tama ang dinadaanan mo, tama rin po ang patutunguhan mo. Tama? Siguradong successful ang magiging future mo kapag tama ang dinaanan mo. Naisip niyo ba yun? Alangan namang maging successful kayo kung mali yung daanan nyo. Alangan namang maging tourism kayo kung ang course nyo IT. Nakukuha niyo yung logic? Diba? Gusto nyo mag-HRM pero ang kinuha mong kurso, seryoso sila. Pero totoo ito kasi yan guys. Ang totoong success, ito yung totoong success. Ang totoong success nating mga Kristiyano ay yung malakaran mo, yung path na pinapalakaran sa'yo ng Diyos. Yun dapat yung kinukonsider natin na totoong success. Yung mapunta ka doon sa kung saan ka talaga nilaan ng Panginoon. Maybe meron kang sariling pangarap, pero mas magiging successful ka kung yung plano ng Diyos para sa'yo ang pinupurso mo. Diba? Success yun kapag ka nagawa mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yung marating mo, yung magandang plano ng Diyos para sa buhay mo. Right? So you gotta trust God. You have to trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding, because in all your ways, if you acknowledge Him, He will direct your path. Alam niyo po, meron pong isang story sa Bible. Nabanggit din yun kanina sa palaro nila Ate Jana. Si Joshua, tama, yung sanagot ni Kuya Rudolph. Yan, si Joshua, during the March of Jericho, ito si Joshua kasi, he was a good leader. And nakilala talaga siya, isa sa naging identity niya is yung grabe yung tiwala niya sa Panginoon. At naniniwala siya na magiging totoong successful lang siya kapag ka sinunod niya yung instruction ng Lord sa buhay niya, sa journey niya. And si Joshua, ganun yung ginawa niya. Pinagtiwalaan niya po yung Panginoon kahit pa na parang ang weird ng command ng Lord eh. Ang strange ng command ng Lord. Imagine, kailangan nilang mapabagsak yung wall of Jericho. Sinong familiar sa story? Diba? Marami dito familiar sa story. Ang command ng Panginoon kay Joshua at sa mga Israelites, dapat daw mapabagsak nila yung wall of Jericho. Kailangan nilang mapasok yung promised land. Yun eh. Pero, ang command ni Lord sa kanila, salip na gumawa sila ng way para mapasok yung loob ng Jericho, para gumawa sila ng way para mapasok yun, lusubin yung mga tao doon para masakop na nila yung loob nun.
Hindi eh. Ang binigay lang na command ng Lord sa kanila, ikutan lang daw yung wall. Iikutan lang nila yung buong city. Ano mangyayari doon? Di ba, ikot lang sila. 1, dito. 2, dami. Ayoko na, mahilo ako. Di ba? Di ba? Nahilo na nga ako. Di ba? Yung command ng Lord, dapat daw iikutan nila yung buong city sa loob ng 6 na araw. Sa loob ng isang araw, once lang din sila iikot. Paano nila mapapasok yun? Kung magmamarcha-marcha lang sila, ganyan pa sila, mga nakapang-armor pa sila. Ganap na ganap pa sila, iikot lang naman sila. May mga dala pa silang mga armas, pero iikot lang sila. Sa tingin nyo, paano nila mapapasok yun kung ganun lang mangyayari? Di ba parang, ang weird, Lord. Di ba napaka-weird naman nun? Kailangan nga namin mapasok yung loob eh. Kailangan nga makapasok kami sa promised land eh. Ready na nga kami to fight those people eh. Ready na kami makipagbakbakan dun eh. Pero bakit mo kami paiikutin eh? Pero hindi sila nagreklamo ha. Ako lang. Ako lang pala yung mareklama. Pero yun yung command ng Lord. Kung titingnan natin, kung iisipin natin, kung kayo nandun sa sitwasyon, ang weird. Right? Napaka-weird na, Lord, kailangan namin mapasok yung loob. Bakit kami iikot lang? Bakit hindi namin babakbakin yung pader? Bakit hindi kami aakyat sa taas? Diba? And ito pa, sabi pa ni Lord, sa pang-7 araw, 7 beses daw sila iikot. Magmamarcha-marcha sila ng 7 beses sa pang-7 araw. So, sa total, ilang araw silang umikot? Ha? 7. So, sa pang-7 araw, meron silang 7 na ikot na gagawin. And sabi ng Diyos, sa pang-7 ikot daw nila, as in, di ba sa 7th day, naka-6 na sila. Yung pang-7, meron daw silang maririnig na mahabang tunog ng trumpeta. At once na marinig nila yon, kailangan nilang sumigaw ng sobrang lakas. Parang, weird ah. Ba't kami sisigaw? Di ba? Parang ang weird na armies, ikot-ikot lang, tapos sisigaw bigla, wala man lang fight-fight. Right? Diba? Pero yun yung command ng Lord eh. So ginawa nila. Umikot sila sa loob ng 6 na araw, tagi-1 beses sa isang araw, at pagdating ng 7 araw, pang-7 araw, 7 times nila inikot, at dumating nga. Nung nakapang-7 ikot na sila, may narinig na silang mahabang tunog ng trumpeta at sabay-sibay silang sumigaw. Sige nga, sigaw nga kayo. Wow, lakas. Yung pinakamalakas na sigaw, go! Wala, kulang pa yan. Isa pa! Malakas na. Di ba? Yan, para magising-gising naman kayo. Right? Imagine, ganun po yung nangyari. Pinagtiwalaan nila yung sinabi ni Lord, ginawa nila yon kahit parang hindi nila makita kung ano yung kahihinatnan nun. Diba? Pero, nung sabay-sabay na silang sumigaw, nakita ng lahat kung paano nag-collapse yung wall. Bigla na lang siya nag-collapse. Diba? Bigla na lang po nawasak yung wall of Jericho. Right? Nakakita na ba kayo na nag-collapse na wall? Hindi pa, no? Minsan sa mga matitinding lindol, yun, para siguro nag-landslide yung itsura nun. Talagang nag-collapse talaga siya, bumagsak siya. And then, nung bumagsak na po yung wall, pumasok na sila sa loob ng Jericho at nakipagsagupaan na sila sa mga taga doon. At ang ending, ano nangyari sa kanila? Nagtagumpay sila. Diba? Nagtagumpay sila. Ang pagtitiwala nila sa instruction ng Diyos ang nagdala sa kanila sa katagumpayan. Kahit napaka-weird ng utos sa kanila ng Lord, napaka-weird po talaga ng instruction sa kanila ng Lord. Kahit ganun man, hindi sila nag-try na gumawa ng sarili nilang hakbang. Hindi sila nag-try gumawa ng ibang way para magtagumpay sila sa misyon nila. Ang ginawa lang nila, yung mismong sinabi ng Diyos na gawin nila. Tayo minsan pasaway pa tayo eh. Tama. May sinasabi na si Lord na gawin mo, hindi pa rin yun yung gagawin mo. Right?
Ito yung sinasabi, Lord, yung sasabihin ng Lord, nakikita mo na mismo sa Bible, iba pa rin yung gagawin mo. Pilit mo pa rin ginagawa yung sarili mong gusto. Di ba? Lumilihis ka pa rin, tapos kapag nagkamali ka, pag pumalpak ka, iiyak ka. Right? Kapag nagkamali ka, pagka nadapa ka, yung iba sisisihin pa si Lord, ba't daw sila nasasaktan? Makulit ka eh, hindi ka sumusunod, umpisa pa lang eh. Di ba? Ganon sa buhay natin. Youth, kung ikaw gusto mo talagang maging matagumpay ka, simple lang. Pagtiwalaan mo ang sinasabi ng Diyos. Huwag kang gagawa ng sarili mong hakbang. Tama na yun. Huwag mo na pagtiwalaan yung sarili mong desisyon. Pumapalpak ka minsan. Diba? Ang gawin mo lang kung ano talaga yung sabi ni Lord sa'yo. Kung ano lang mismo yung sabi ni Lord sa'yo. Kahit paminsan ang hirap maintindihan, minsan ang labo, minsan ang weird, minsan hindi mo magets, pero ito lang ang malinaw. Balik tayo sa big idea. You are on your way to success when you are depending on God throughout the process. Yan yung pinakamalinaw. Kahit minsan ang labo ng future, kahit minsan hindi mo magets yung pinapagawa ng Lord, ito yung malinaw. Once na ikaw magtitiwala ka sa Kanya ng buong buo, dumepende ka lang sa Kanya habang ikaw lumalakad ka patungo sa future mo, sa journey mo, during the process, siguradong sigurado, papunta ka sa success. Siguradong sigurado, magtatagumpay ka dahil ang tunay na success mo ay mangyayari lang sa kaparaanan ng Panginoon. Sa kaparaanan lang ng Diyos, hindi po sa diskarte mo. Hindi mangyayari ang success mo dahil magaling ka, dahil mautak ka, dahil strategic ka. Hindi ka magiging successful by doing that, by having that attitude. Ang tunay na success mo, mangyayari lang sa kaparaanan ng Diyos. Right? Kaya tigilan mo na yung pag-pursue mo sa future mo on your own self. Tigilan mo na yung pag-pursue sa future mo gamit yung sa sarili mo lang na diskarte. Huwag na tayong maggaling-galingan. Hindi tayo magaling. Right? Hayaan mong si Lord ang mag-guide sa'yo. Isama mo si Lord sa paglakad mo. Ibigay mo kay Jesus ang driver's seat ng buhay mo. Hayaan mong siyang magmaneho ng buhay mo. Right? Ipagkatiwala mo na kay Lord yung success mo. Why? Ito tandaan nyo. Walang nagtiwala sa Diyos ang natalo sa buhay. Lahat ng dumidepende at nagtitiwala sa Diyos, laging nagtatagumpay sa huli. Yun. Diba? So, pag kay Jesus ka nagtiwala, last word, hindi ka lugi. Walang nalulugi sa taong nagtitiwala kay Lord. Amen? So, palakpakan po natin ang Lord. At tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, God. Maraming salamat, Lord God, sa inyong tinuro sa amin, sa reminder mo sa amin, Lord, lalo na, Lord, sa mga kabataan na narito ngayon, estudyante man po, Panginoon, o nagtatrabaho, Lord God, you know, God, na lahat po kami ay meron kaming desire na maging successful, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. But God, this is our prayer, Lord, na hindi po kami, Lord, magtiwala sa sarili naming galing, sa sarili naming diskarte, Panginoon, sa sarili naming understanding. But Lord, let us trust in you. Teach us, Lord, na magtiwala lang sa'yo ng buong buo sa aming journey, sa pinupurso namin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay matuto na magpagabay sa'yo, Panginoon, at hindi na po gawin yung sarili naming diskarte, Panginoon Diyos. Lord, teach us, God, to trust in you with all of our hearts and lean not on our own understanding, O Father. Hayaan mo, Lord, nagabayan kami, Panginoon, ng banal mong spirito, ng salita mo, O God, as we pursue, as we walk, Lord God, in the journey of our lives, Lord God. For we believe, God, na ang katagumpayan po namin, ang success po namin, Lord God, ay mangyayari lang po sa kaparaanan mo, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord, sa iyong aral na ibinigay sa amin ngayong hapon na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.